Good day to all of you. I am Master Guide Dayanjin August of Bistic South District, Southeastern Caraga Mission. Preparing my introduction to our speaker today, I recently interviewed him that I may know his great experiences in the ministry before I know him personally. However, he refused to tell about his ministry in the Philippines and abroad because he said he regretted doing all that apart and independent from the leadership of General Conference. Let it suffice to say that our speaker is a man of experiences here and in foreign fields. I recall that the first time I hear and know him was when he was one of the speakers of the Power of 70 seminar under Northeastern Caraga Mission, and from then on, he took active part in public crusades, Adventist Layman Services Industry, also known as ASI, Senior Youth Leadership or ISYL, and Public Affairs and Religious Liberty, stood as resource speakers at districts and missions big events. Our speaker, no other, Brother Joe De La Silva Alba. Christian greetings to all at maligayang mga sandali po sa inyong lahat. Above all, I would like to thank and praise the Lord for His goodness to me. Thanks to Brother Johnson Amican as well for encouraging me to share my experiences and inspirational message during your great fellowship gathering at Luciana, Laguna District. Thanks also to the introduction of Master Guide Dayanjin August. I am aware that my name is known to the Adventist world much better than my face. Ngunit, sa totoo lang po, ikinalulungkot at pinagsisisihan ko po na ako'y pinag-uusapan at nakilala bilang aktibong manggagawa at pinuno ng offshoot organizations. Naging katunggali ng mga pastor at katunggali ng mga debatista ng Adventista. Isa na doon si Brother Johnson Amican. About 5 years ago, ako po ay napunta sa Valencia City, Bukidnon. Then, may isang elder na nakikipagkilala sa akin. Nang sinabi ko sa kanya ang aking pangalan, nagtaka ako bakit siya ay parang nagulat. Sabi niya, "Ha? Ikaw pala ang nagwasak ng wilderness country living?" Naku po, hindi po ako. Anong akala nila sa akin? Isang bulldozer, nakakawasak ng isang Adventist community of thousands of members. Pabiro kong sagot, pero ang ibig niyang sabihin ay nabalitaan niyang nabuwag ang wilderness group dahil sa akin. Nabanggit po sa akin ni Brother Johnson na sa pagpupulong na ito ay inaasahang maraming dadalo na ating mga kapatid sa Reform at Davidian. Ako po ay nagagalak na sila ay welcome na welcome dito. I believe that together with Brother Johnson, you are doing this by love, with sympathy, and with deep concern to our common hope of salvation. Nais din po nilang maligtas. I'm sure of that. Alam niyo po mga kapatid, ayaw na ayaw kong sanang magkwento kung paano ng Diyos binago ang aking puso't isipan upang magbalik loob sa iglesia. Kapangyarihan po ng pag-ibig, hindi ng debate. May dalawang rason bakit ayaw kong magkwento. Ang unang dahilan ay nahihiya ako sa Diyos at sa aking sarili na sa mahabang panahon ako'y umibig at nahumaling sa debate. Pangalawa po ay dahil hindi ko napipigilan ang aking emosyon tuwing ako'y nagkukwento nito. Noon pong nakarating sa SPUC ang balita na ako'y magpapasakop na sa SD Mother Church, naglabas po si Pastor Chris Vacalaris ng kanyang video presentation tungkol sa Davidian. As I watched the video, I know that he really had gone through the Davidian literatures, history, and so forth.
It was good enough, although I was not amenable to some of his arguments and accounts. I considered him like Apostle Paul saying, "We prophesy in part, like beholding as in a glass darkly." But do you know what? What touched my soul, broke my heart to repentance? It was in the part of the video where Pastor Bacalares says, "When the Vidians come to church, entertain them, care for them, and love them because they are victims." Hearing that, I really broke into tears and renewed my covenant with God. True enough, love wins love. Uumpisahan ko na pong magsalita tungkol sa reform movements at Davidian associations. Yet, I want it to be clear that if I speak against their wrongs, I am addressing it to their leaderships because their members and followers are victims. I was a victim, not of the truth they preach, but by their fierce speeches and hidden agenda. My dearly beloved members of the Reform and Davidian, I would like to settle with you, come to terms with you concerning just one statement written in the Last Day Events, page 52, paragraph 2. Ang pamagat po ay Confidence in SDA Organization Reaffirmed. Ang sabi po dito, we cannot now step off the foundation that God has established. We cannot now enter into any new organization, for this would mean apostasy from the truth. It's also found in Selected Messages, Book 2, page 390, paragraph 2. Isasalin ko po sa Tagalog. Ganito ang pagkasabi. Hindi na tayo ngayon makakaalis sa pundasyong itinatag ng Diyos. Hindi na tayo makakapasok ngayon sa anumang bagong organisasyon dahil mangangahulugan ito na pagtalikod sa katotohanan. Malinaw na malinaw po na ang pagpasok sa anumang bagong organisasyon ngayon ay mangangahulugan ito na pagtalikod sa katotohanan. Saan po patungo? Of course, sa panibagong kamalian. Alam po ninyo, ako po ay nagpasimuno ng isang programa na tinatawag nating Bakbalik SDA Ministry. Ang layunin po ay upang manawagan sa lahat ng nagsialis sa iglesia o ng ibang organisasyon na sana po sila ay magbalik loob na sa mother organization ng SDA. And you know, the above quoted statement from the pen of inspiration is what impelled me to do so. Ngunit, kung sa tingin ninyo ay mali ang pakaunawa, ano po ang tama? Tanong ko po sa inyo, ito ba'y nangangahulugan na ngayon ay malaya na ang sinuman na magtayo ng anumang panibagong iglesia? No sin apologist would stand affirmative to the proposition that every new organization now is inspired by the Spirit of God. I really find it hard. Napakahirap ipagtanggol ang gayong paninindigan. Kung marami ang iglesia na aangkinin ng Diyos sa isang panahon, God would not be the God of order, but rather the God of confusion. Kung mapapansin po ninyo, I mentioned earlier the reform movements and Davidian associations in plural forms. Nilagyan ko po ng mga letter is. Bakit po? Iyan kasi ang totoong nangyayari. That is actually the reality. Patuloy na dumadami ang tinatawag na reform movements. Ang Davidian associations ay hindi mabilang. Baka sabihin nyo na, sobra ka naman, Brother Joe. Bakit ang Davidian associations ay hindi mabibilang? Ito po ang totoo. Sa Amerika lang po, napakarami na ang Davidian associations na rehistrado. At lubhang mas nakakalungkot
ang pagdami ng mga hindi rehistrado. Paano po natin mabilang? Yan ay sa Amerika lang po. Let alone Philippines. Huwag na natin pag-usapan ang Davidian associations dito sa Pilipinas nating mahal. Hindi ko tuloy maiwasang mag-isip na hindi na present truth ang pinagtatalunan. How I hate to believe that the bone of contention is no more the present truth, but rather the treasuries, storehouses, and financial supports. Meron po bang ganun? Storehouses? Di po ba singular yan sa Malakay 3 verse 10? Bring ye all the tithes into the storehouse. Hindi po storehouses. Sorry po, I'm so sorry. But again, I'm addressing it to the leaderships because their followers and members are victims. Tama po si Pastor Chris Bacalares. Mga minamahal na mga Davidians, hindi man po tayo maintindihan ang karamihan dito. Alam kong alam nyo ang ibig sabihin ng there should be time no longer na nakasulat sa Revelation chapter 10 verse 6. Alam nyo, di ba? Alam nyo na ang ibig sabihin ay wala ng panahon na ang Diyos ay magtatag pa ng panibagong iglesia sa ating periodo. We are and should be in the last church in the last period. Number 7 represents completeness. Kung mamarapatin po ninyo, saglit nating pag-usapan ang kasaysayan ng Davidian associations dito sa Pilipinas. Tandang-tanda ko po that the first Davidian missionaries were American brothers representing a certain Davidian association from the state of New York. After a couple of years, another set of missionaries representing another Davidian association from the same state of New York, telling the Filipinos that their new association is the true one. To make the long story short, one after another set of missionaries came representing another new Davidian associations from Texas, from Mountaindale, from Bishan of Missouri, Gilead of Canada, and so on and so forth. Pinag-aagawan po ang mga Pilipino. Kailan po ba nila tayo titigilan? If provisionary time extends longer, I am afraid that from every state of America, missionaries will come to the Philippines representing another new associations. Kaya po, tigilan na natin sila. Huwag na po nating hintay na tayo ay titigilan nila. Mark this prophetic truth with care. There should be time no longer. Finally, I would like to bring to your attention the statement of instruction and advice from your own literature called the Symbolic Code, number 1, page 14, column 8, paragraph 3. And it says, therefore, we advise all our people to be peaceful, make no disturbance of any kind, and stay in the denominational churches as true is this. And over to the next paragraph, number 5, it says, the test is coming, and regardless of temptations, we must not fail to demonstrate what we believe, and show them that we keep the truth, love the brethren, and are willing to die for them, if it would awaken them and deceive. For we are no better than thee when the truth found us. Isasalin po natin sa Tagalog at ganito ang sabi. Kaya nga, pinapayuhan natin ang lahat ng ating mga tao na maging mapayapa, huwag gumawa ng anumang uri ng kaguluhan, manatili sa simbahang denominasyon bilang tunay na mga Adventista del Sétimo Dia. At patuloy sa kasunod na paragraph, number 5, ganito ang sinabi. Ang pagsubok ay dumarating at anuman ang mga tukso ay hindi tayo dapat mabigo na ipakita ang ating pinaniniwalaan at ipakita sa kanila na ating iniingatan ang katotohanan. Minamahal
ang mga kapatid at handang mamatay para sa kanila kung ito'y maggigising sa kanila at mga ligtas, sapagkat tayo ay hindi mas magaling kaysa kanila noong natagpuan tayo ng katotohanan. Ito po ba ay ating tinupad? Pinaninindigan po ba natin ang panatang ito? Nawa po ay hindi natin winawasak ang iglesyang itinatag ng Diyos. Hindi natin sinisiraan ang iglesyang inaaruga ng Diyos. Hindi natin nilalason ang bayang may karamdaman na ginagamot ng Diyos. To wind up, love the church and the brethren as Christ loves them. Ito po ang aking taus-pusong pakiusap. Maraming salamat po and God bless. I don't understand how a God so divine could lower himself to a life such as mine and consider me worth every minute of time to rescue a sinner like me. When I think of my Savior alone on the cross, I know without Him that my life would be lost if He had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason He died and rose just for me. So unworthy was I, yet He came willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, and gave me a reason to sing. It's so hard to believe, but it happened to me. Hallelujah to Jesus my King.
to rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. A sinner like me. A sinner